yung susunod naman na karaniwan nating nagiging problema ay hindi natutuloy yung mga suwi ng ating aglonema katulad nito. Ayan o, kung mapapansin nyo dito, meron siyang welcome back po ulit sa ating channel. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Grace. And kung bago ka lang po, please consider subscribing. So for today's video guys, pag-uusapan natin kung bakit pumapangit or ano yung mga dahilan kung bakit pumapangit yung mga alaga nating aglonema. And syempre, magbibigay din ako ng ilang tips kung paano sila pagandahin or kung paano manumbalik yung ganda ng ating mga aglonema. So, disclaimer muna guys, bago tayo tuluyang magsimula, na yung mga sinishare ko at sinasabi ko po sa inyo ay based on my experience, hindi po ako expert. So, kung meron pa rin po kayong mga paraan kung paano sila pagandahin, just comment down below para mabasa ko and mabasa din ng ibang nanonood dito sa ating video. So, ayun guys, magsimula na po tayo. So, ang unang-una guys ay bakit kumukupas yung dahon ng ating mga aglonema katulad nito. Ayan, kung napapansin nyo itong ating hengheng nung mga nakaraang video natin, sobrang ganda and ang tingkad ng kulay niya, pero ngayon ayan, mapapansin nyo na kumukupas siya. So napansin ko kaya ganon, na-over sila sa exposure sa sunlight. Hindi talaga pwede na nasosobrahan sila sa sunlight kasi bukod sa mamumutla or kumukupas yung mga dahon nila, maaari ding masunog yung dahon ng ating aglonema. Kaya ano lang guys, yung enough sunlight lang ay okay na sa kanila. Wag na wag nyo silang ilalagay sa direct sunlight. Merong magko-comment bakit yung kanilang aglonema daw ay kahit sa direct sunlight nila nilalagay ay buhay pa din. Yes, mabubuhay naman po yung ating mga aglonema. Kaya nga lang, ang mangyayari dun sa ating aglonema ay kukupas yung kulay nila and masusunog yung mga dahon nila. So, ayun yung una natin. And then, dahilan din kung bakit pumapangit yung ating mga aglonema ay kulang na sila sa soil mix. Ayan, ganyan. Tapos, kung mapapansin nyo, yan, umuuga-uga na yung ating aglonema, tapos nakahapay siya. So, tingnan nyo yung paso ng ating plants, ang konti na rin ng soil mix niya. Kahit nilalagyan natin ng fertilizer yung ating plants, hindi yun enough. Kaya mas maganda, nagdadagdag din tayo once in a while ng soil mix dun sa ating plants para magkaroon sila ng extra na pagkukunan ng nutrients. Lalong-lalo na kapag yung plants natin ay matagal na dong nakatanim. So, syempre, habang lumilipas yung panahon and habang nagpuproduce sila ng mga bagong dahon, nababawasan or nauubos din yung nutrients nung soil mix na pinagtataniman ng ating mga halaman. Kaya, importante rin po na nagdadagdag talaga tayo ng soil mix. So, ngayon, dadagdagan natin to guys kasi naghanda ako dito ng soil mix para gumanda naman yung ating plants and tumaba-taba. Ayan. Ang dahilan din guys ng pamamayat ng halaman natin ay yun, kulang sila sa nutrients. So, kung marami namang kung madami naman soil mix ng plants natin and payat pa din sila, ibig sabihin, kulang naman tayo noon sa fertilizer. So, ayan. Medyo matagal na din kasi itong aglonema ko na to dito sa kanyang pinagtataniman. And kapag palagi pong umuulan, yun yung nagiging cause para mabawasan yung soil mix. And kapag nagdidilig naman, lalo na kung ang gamit natin ay hose, so nagtatalsikan yung soil mix nung halaman natin. So, ayan. Medyo sturdy na yung plants natin after natin magdagdag ng soil mix. Ayan. Ito na yung plants natin, guys. And mapapansin nyo dito, oh. Ayan.
may sumisibol na naman siyang, may bagong papasibol na naman siyang bulaklak. So mamaya, after natin mag-vlog, tatanggalin ko yung mga bulaklak ng aglonema natin. Tapos ito din naman, ayan. Kaya pumapangit din yung halaman natin guys kasi nag-aagawan sila ng ng nutrients. So kailangan yung mga ganito kalalagong halaman, pwedeng-pwede na natin silang i-repot sa mas malaking paso or i-propagate natin sila. So tingnan nyo oh. Ayan. Labasan na din yung mga ugat ng ating plants. Pero okay pa rin naman yung paso natin kasi malalaki lang talaga yung dahon nila. So ngayon, dadagdagan ko din siya para mas tumaba yung ating halaman. Ayan. Sobrang ganda talaga ng ng dahon nitong ating Big Roy kahit common lang siya. So, dagdagan din natin siya. Ayan. So, ito na siya guys. Pag minsan, mapapansin nyo, yung mga halaman natin, hindi equal yung tubo ng mga dahon nila. Minsan, kung alin yung nakaharap sa sunlight, yung part na lang na yon yung sinisibulan ng mga bagong dahon. Kaya, yung iba, tingnan nyo, ito yung pinakang likod niya. Ayan. Konti yung dahon na napuproduce niya, unlike kapag nakaharap siya sa sunlight. Kaya, mas mabuti po na iniikot din natin yung yung plants natin. For example, 1 week nating hinarap yung plants natin sa sunlight. Sa susunod na linggo, pwede natin siyang iikot para dito naman siya dito naman makatanggap ng sunlight. So, kapag nakikita nyo na halos equal na yung tubo nung dahon ng inyong halaman, pwede nyo na rin ulit siyang ikutin. So, ito yung ating Big Roy. After pala natin, guys, magdagdag ng soil mix. Kung napansin nyo kanina, natuyo yung soil mix nila. Yes, hindi pa kasi sila nadidiligan. So, pwedeng-pwede natin sila diligan after natin magdagdag ng soil mix. So, yung susunod naman, nakaraniwan nating nagiging problema ay hindi natutuloy yung mga suwi ng ating aglonema katulad nito. Ayan o, kung mapapansin nyo dito, meron siyang suwi dyan. Ito, tapos meron pa dito sa bandang likod. Hanggang ngayon, hindi pa siya natutuloy or hindi pa siya lumalaki. So, doon sa mga nakapanood na, kita nyo naman na wala pa tong suwi nung kinatings natin sila. So, halos magkasabay lang silang tinubuan ng suwi. Itong hindi nakadikit sa ating mother plant and itong ating cuttings. Sabay silang tinubuan. Kaya lang, hanggang sa ngayon, hindi pa rin lumalaki yung sumibol dun sa ating mother plant. Ang nakikita kong dahilan kung bakit ganon ay hindi sila or kulang sila sa soil. Kailangan, itong part na may suwi na to ay lalagyan natin ng soil mix. And pag ganon yung nangyari, mapapansin nyo, mga ilang linggo or ilang buwan, matutuloy din yung mga suwi na nalagyan natin ng soil mix. Ayan. Ayan guys. Hindi ko lang sila tinabunan nung nag-propagate tayo kasi iniiwasan ko na mabulok yung ating pinagputulan or pinagpropagatean. So, eto na yung plants natin guys. Mapapansin nyo dito, eto na lang yung nakalitaw sa kanya, yung pinagputulan and yung konting suwi dito sa bandang likod. Yung dalawang suwi na maliliit, tinabunan ko siya ng soil mix na dinagdag natin. Huwag kayong mag-alala kung matatabunan sila yung mga suwi. Lilitaw at lilitaw din naman yung ating suwi na tinabunan ng soil mix. So, katulad din ito guys, ayan, ito na yung sumibol ng propagation natin. And katulad nung una, ayan, meron ditong suwi
Ayan o, itong suwi na yan. Sabay lang din silang tumubo nitong may dahon na to. Kaya lang hanggang sa ngayon ay hindi pa rin siya lumalaki. So, katulad nung ginawa natin kanina doon sa plants natin, dadagdagan din natin to ng soil mix. Ayan. Yung sunod naman na nagiging problema natin dun sa ating aglonema ay ang pagiging leggy nila. So kapag ganito na yung klase ng aglonema natin guys, oh, yan. Sobrang mahaba na siya. Kailangan na natin silang i-propagate or i-cuttings. Top cut, mas mabuti yung top cut kasi mas mabilis silang makarecover kapag top cut. Kumpara dun sa pinagputol-putol natin yung bawat node nung ating aglonema. So, ito guys, hindi ko alam yung ID nito, pero tingnan nyo. Hindi ganyan dapat yung color nung dahon niya. Kaya ganyan yung color niya kasi kupas. Na ano din to guys, na over din siya sa exposure sa sunlight. So, dapat ganito yung dahon niya. Ayan, more on green and konti lang din yung pink niya. Ayan, ito lang yung dapat pink. Kaya lang ganyan, naglight yung color niya dahil nga nasobrahan siya sa sunlight. So ito, hindi ko muna siya ipopropagate. Dadagdagan ko lang din siya ng soil mix. So kapag nakita nyo naman na sobrang malaki na yung plants dun sa paso natin, kailangan na natin silang ilipat sa 1 hanggang 2 laki ng paso dun sa pinanggalingan nila. Ayan. So, kapag nagdadagdag guys ng soil mix dito sa ating mga halaman, pwede rin tayong maglagay ng fertilizer. Pwede tayong maglagay dun sa pinakang base na hindi pa natin sila nadadagdagan ng soil mix, or pwede rin naman dito sa ibabaw after natin dagdagan sila ng soil mix. Ayan. Kaya kasi pumapangit din yung ating plants na mamayat sila. So, hindi enough yung nutrients and nagkukulang din tayo sa soil mix. So, ang nagiging dahilan din guys kung bakit namamayat yung plants natin ay ang kulang sa nutrients. So, kailangan talaga naglalagay din tayo ng fertilizer. Kahit twice a month, pwedeng-pwede yun. Pero kung kita nyo naman na sobrang payat talaga ng inyong halaman, pwede tayong maglagay ng 3 times a month. So, yun guys. Kaya lang, dapat yung interval alam natin kung kailan. Yun lang guys, yung mga karaniwang problema ng ating mga aglonema, and na-share ko na rin yung maaari nating gawin para maiwasang pumangit yung ating mga aglonema at manumbalik pa rin yung ganda nila. So, yun lang guys. Sana po ay nag-enjoy at may natutunan ulit kayo. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe, like and share na rin po, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang video na gagawin. Hanggang sa susunod! Bye!